Basta lagi tayong may inaasahan. Lagi tayong may inaasahan. Hindi pa nangyayari yung para sa iyo. Basta lagi kang kakatagpuin ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 4 verse 20, if you're there na mga kapatid, maiksi lang ito, maiksi lang to. Sabi sa'yo ng asawa ko, 1 hour ka na naman nag-preach. Iksiyan mo naman. Magluluto pa ako. Sabi ko, hindi ko mapigilan ang move ng banal na spirito eh. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko ngayon, kahit mag-overtime ako, marami naman tayong pagkain leftover kagabi, so init mo na lang. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang galing eh, align eh. Sabi ko nga, yung mga miyembro na lang ba ang makakatanggap ng biyaya? Lord, paano naman ako? Yan! Next week, hintay kayo. May makikita kayong pagpapala sa akin. Amen! Ah! Hallelujah! Saka na. Grabe. Woo! 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 Hallelujah! Nakakalasing ang banal na spirito, mga kapatid. Woo! Ano sabi sa Acts chapter 4 verse 20? Tama-tama, next week, araw ng mga patay. Amen? Kaya dapat huwag na tayong mabuhay sa nakaraan. Patay na tayo sa laman, patay na tayo sa pagmumura, patay na tayo sa bisyo, patay na tayo sa pag-aalinlangan. Sapagkat tayo binuhay ng Panginoon, nakawangis at katulad niya at walang kapantay. Hallelujah! Sa Acts chapter 4 verse 20, ang sabi ng dalawa, si Peter at si Juan, we cannot stop telling about everything what we have seen and what we have heard. We'll read it for the second time. Hindi namin kayang pigilan o hindi namin kayang masansala na hindi maipahayag ang aming nakita at ulit, ano daw po? Nakita, nadinig. Hindi namin kayang pigilan. Kaya hanggang sa kahuli-hulihang punto ng hininga ng ating buhay, huwag na huwag kang titigil na ipagsabi ang nakita mo at narinig mo sa ating Panginoon. God is not an obsolete God. God never fades away. Hindi po nalalaos ang ating Panginoon. Si Nora Honor hindi nakilala ng mga kabataan. Pero ang ating Panginoong Yesus, kahit si Baby JH, kilala niya ang ating Panginoon. Hallelujah. Kahit yung apo pa lang na inipinanganak ngayon ni Brother Bernard, palagay ko sa tuwi-tuwi na, makikilala din niya ang ating Panginoon. Amen. We cannot stop telling about everything. What we have seen and what we have heard. Manalangin po tayo. Come on, Lord, move in our lives. That we will not just be a passive Christian, just getting by and mediocre and complacent. Teach us to live a passionate life. Yung ligang-liga at alam na alam. Yung sa salitang Tagalog, sinisilihan ng puwet. The excitement, the joy of serving you. It's not because of the blessing, but it's because of who you are. You always blesses those who trust you. You are the God who supersedes our expectations. You're the giver of hope, the lover of our soul. Panginoon, ngayong umagang ito, let the Spirit move from to the front and to the back, and even to the airwaves at sa lahat po ng mga kapakinig ito sa YouTube. Let their faith be unleashed and let their dreams be unlocked in the potentials. It might be too big to comprehend, but what we know, you are bigger than everything. You're the God who works behind the scenes. Even in our ups and downs, even we are in the hills and the valley, you remain faithful.
For the steadfast love of the Lord never ceases, and they are due every morning. Great is thy faithfulness. Kaya aming Ama, maraming salamat. Guard our hearts and guard our mouth. We will only retell stories. What have you done in the past and what you keep on doing in our lives. Pinagaling mo si Sister Grace sa kanyang sakit sa mata at hindi kakayanan ng pagbuntis, laging nakukunan sa pangalawang pagkakataon. But you made a way. You made a way. And you will always make a way. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po kayo. Diyan na lang kayo. Diyan na lang kayo. Nakatayo na lang kayo dyan. Brother King, diyan ka na lang. My message for today is very profound and very specific. The message is entitled, Who Can Stop Me? Sino ho? Ang message ho na ito ay personal para sa akin. Sino ang makakapigil para ipagsabi ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon? Because if you have an experience or you have witnessed, you have seen in your eyes, you will only speak the things that what you have seen. Ang sasabihin mo lamang ay yung mga bagay na nakita mo at narinig. At pag sinabi mo yung nakita at narinig mo, yun ang katotohanan. Sapagkat ang bagay na iyong inilathala at inilantad at isinalaysay, na pawang katotohanan lamang ang Diyos ay naluluwalhati. Kaya, sabi nitong dalawang apostolo, alagad ng ating Panginoon, nasa isang punto sila na kung saan sila'y pinipigilan ng pinaka-powerful religious sect, religious group, na ang tawag ay Sanhedrin. That it is consist of Pharisees and Sadducees and all the elders of the land, the high priest. Ang sabi nila, pigilan tong dalawang lalaking ito na nangangaral ng pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang sabi nila, hindi po pwedeng kumalat na si Jesus ay nagpapagaling. Hindi po pwedeng may pamalita na si Jesus na namatay ay gumagawa pa rin ng himala hanggang ngayon. Sapagkat simple lamang naman ang kanilang ginawa, meron hong isang pulubi sa Acts chapter 3 na nanlilimos. Sometimes you only want this kind of blessing, but God wants you to give you this kind of blessing. Sometimes you just want to walk or you just want to have money. Pero gusto pala ng Diyos, makalakad ka para makapagtrabaho ka. Minsan gusto mo lang na hipuin ang kapatid mo para mabayaran ng inuupahan mong bahay. Pero gusto pala ng Panginoon ay hindi na ikaw humingi ng tulong sa kapatid mo, kundi dumirekta kang humingi ng tulong sa Diyos, sapagkat pag ang Diyos ang gumawa, yung tutulong sa iyo, bibigyan ka ng sarili mong bahay. Nakakawaw niyo? Sapagkat yung malalapitan mo, maaaring ikaw ay tanggihan. Yung lalapitan mo, maaring ikaw ay hindi mapagbigyan. Pero dahil naranasan mo ang saradong pintuan, naranasan mo na ikaw ay halos muntik mabulag, pero nakita mo ang kamay ng Diyos na hanggang ngayon, ikaw ay magaling na at wala nang bahid ng kahit ano pamang sakit na diniagnose ng mga espesyalista. Shortly before Jesus ascended into heaven, ang sabi niya sa kanyang mga disciples on the last part of the book of Matthew and in the book of John, Jesus told his disciples, you will be my witnesses. Witnesses. Underline the word witness. So kapag halimbawa, nakita ko na si Joshua at si Aris ay nagsasagutan or nagsisigawan, anong tawag sa akin? Witness. Ano sa Tagalog ang witness? Saksi. Di ba para ho mapatibayan at mapatunayan na si Joshua ang unang nanigaw, kailangan ho ng 3 saksi. Kahit sabihin ni Joshua, hindi, siya ang unang may sala. Pero sa puro totoo, ang nakita ko, si Joshua ang unang nagtaas ng boses. So, the testimony will be established through the witness.
Kaya titibay ang judgment para kay Joshua kung merong nakasaksi. Kaya kapag may nakasaksi, meron yung proceedings at merong pagkakatuluyan ang pagkakahatulan. Kaya kapag walang saksi, the case will be closed. Pero sa puntong ito, mga kapatid, saksi ang tatlong persona, ang banal na Espiritu, ang anak at ang ama, at ito'y pinagtibay ng lahat ng nakakita sa ating Panginoon. Tandaan ninyo, 500 ang nakakita kay Jesus na umakyat siya sa langit. Pero ilan ang nakasama ni Pedro sa upper room? Ilan? 120. Kaya nga may nagsasabi na, Pastor, pahirap ang buhay. At ang church hindi na magpapatuloy at ito'y magsasara na ng tuloy-tuloy. Well, what I could say is, we have a word. Ako, ito, mga kapatid, naniniwala ako that there will be dark days and there will be calamities and persecutions. But for me, we have to live one day at a time. We need to be prepared. Pero ako, mas ma-appreciate ko pa na sa mga panahon ng paghihirap at panahon ng kagipitan, doon ko mararanasan ang pagliligtas at pagtuturo at pagkalinga ng ating Panginoon. So kung kailangan tumakbo sa bundok dahil merong mga antikristo, so be it. But for now, what we need to do is to preach the gospel, tell Jesus, and give hope to the hopeless. Habang wala pa ang antikristo, habang hindi pa dumarating ang rapture, ikaw ay magpahayag ng pag-asa, magpasaya ka ng mga nalulungkot, tumulong sa mga mahihirap, at iangat ang mga naapi. Marami kasi sa atin, Pastor, nakakatakot na ho ang mundo. Talagang nakakatakot ang mundo. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Bakit ka naman matatakot sa mundo hindi ka naman taga-mundo? You are in this world, but you are not of this world. I have a place in heaven. Kaya habang tayo'y naririto, be intentionally, ipatotoo mo ang karanasan mo sa kabutihan ng ating Panginoon. Na nalugi kayo noon. Nawala ang lahat ng yaman. Diba? Dati nakapag-aral ka sa marangyang eskwelahan. You thought it was over. But yet, it's not yet over until God says it's over. Akala mo tapos na, akala mo hindi mo na makikita ang magandang bukas. You have seen the darkest days of your lives. But God is our anchor. Our hope is the anchor of our soul. You think it is over, that your back is against the wall. You didn't even know who or how help will come on your way. Pero dun mo makikita that God will make a way even if there seems to be no way. May patotoong isang kapatid, si Sister Marlene Kagiwa. Nung sila'y dumating sa Canada, dahil sa dami ng kanyang isipin, dami ng kanyang problema, at uncertainty sa hinaharap. Hindi niya alam kung bakit siya nagpakasal. Hindi niya alam kung anong kanyang nagawang kapasyahan. And she admitted that she blew it away. Poor choices. Ang maganda ho kasi, nabigo ka, pero natuto ka. You failed, but you learned. And have the guts and be bold. Lord, I missed my life. Kailangan magkaroon ka ng tapang na sabihin at ipahayag sa Diyos, nabigo ako kasi nagmadali ako eh. Inisip ko kasi magsasalba sa pamilya ko. Akala ko kasi jackpot na tong kontratang ito, kaya nagmadali ako. Kasi may mga panahon at pagkakataon, hindi mo inuna ang para sa Panginoon, kaya nangyayari ang mga bagay para sa ating pagkakatuto. No one could ever best teach us kundi ang ating Panginoon. Minsan nga, asawa natin, di natin pinakikinggan eh. Diba? Minsan nga, si pastor, ilang beses ka nang pinayuhan, pinagsabihan,
hindi pa rin natin pinakikinggan. That's why God will move everything. Gagamitin niya ang iyong kapitbahay, gagamitin niya ang mga kaibigan mo para ang iyong atensyon ay mapabaling muli sa Kanya. Upang maalala mo, ito pala yung sinasabi sa church. Ito pala yung sabi sa Biblia. Ito pala yung pinapangaral ni Pastor. Ito pala yung pangako ng ating Panginoon. Hindi Kanya pababayaan. At nung pagdating po nila sa Canada, it is a winter starry night. Sa pagmamadali at dahil lutang ang isipan ni Sister Marlene, naiwanan niya ang kanyang papeles at mga dokumento. Hindi nila alam kung saan nila naiwanan. At 3 araw nang kalilipas, nandun ang passport, nandun ang permanent residency certificate or whatever. Sa ibang bansa, pag wala kang passport, yari ka. It will be very difficult. At ang sabi niya, Panginoon ko, papaano na kami? 3 kami dito. 4 kami dito, wala kaming papeles. At imbes na siya ay magmukmok, siya ay nanalangin sa Diyos. At alam niyo ho, God will cause everything that for the upcoming problem, may inayos at inorchestrate ang Diyos para maging solusyon doon sa problema mo. At siya'y aburido, yung mga anak ay panayang kain ng pizza at ng spaghetti. Siguro masarap ang pagkain sa Canada. Pero yung nanay namumblema, paano na tayo mga anak? At yung mga bata ay enjoy. Siyempre, first time abroad eh. Nag-i-snow pa. At itong si Stanley, ay mahilig magsiselfie at mag-picture-picture. Sabi niya, ate, picturean mo nga ako dito yung pinakamagandang wacky shot. At sabi ni Stanley, ma, ito yung mga pictures natin kanina. At habang sinaswipe ni Sister Marlene yung mga picture, lo and behold, nakita niya doon sa background, doon sa pushcart trolley, nandoon yung bag ng kanilang passport. At ang sabi niya, balik tayo sa airport, nandun yung bag natin. At sinabi nila doon sa airport security, wala ho kaming nakikitang bag. Sabi niya, nandito yung mga papeles namin, yung parang lalagyan ng laptop. Nandun ho nandun lahat. At 3 hours ang lumipas, sabi ng mga aide, wala po kaming nakita. Pero alam niyo, pag ang Diyos ay kumilos, sabi ni Sister Marlene, tingnan natin yung mga pushcart trolley. Nandun sa labas yung pushcart trolley, yung kanilang bag ng passport, nakalubog sa yelo, walang gumalaw, kumpleto, hindi nabasa, hindi nasira, sapagkat God will make a way. He will make a way. God will answer your prayer and requests. Kaya sinong makakapigil kay Pedro at kay Juan? Nakita nila ang mga himala ni Jesus. They saw Jesus walk in the water. He turned water into wine. Nakita nila kung paano pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu. Nakita nila kung paano binuhay ni Jesus ang anak ng balo. At nakita rin nila kung paano nagpakain ng ating Panginoong Hesus ng 5,000 katao. Kaya nung sila ay kinakastigo ng Sanhedrin, ano ba namang masama doon? Pinagaling lamang namin yung lumpo. Anong inaasahan ng lumpo? Barya. Anong inaasahan ng lumpo? Limos. But because God intertwined into His direction, He get more than what He could ask for. Kaya ngayong umagang ito, dahil naririnig ninyo ito, lahat kayo alam ko may karanasan ng kabutihan ng Diyos. Diba lahat tayo may karanasan ng kabutihan ng Diyos? Ang kabutihan ng Diyos hindi pera-pera lang. Relasyon, promosyon, koneksyon, pabor. Yun ang karanasan natin sa kabutihan ng Diyos. 38 years ago, I was about to die because I'm a premature baby. At ang sabi ng binyan doctors, Mr. Durante, your son will not live kung hindi mo siya ilalagay sa incubator. Pero ang sabi ng tatay ko, I will sign a waiver, uuwi kami.
ipag-aayuno ko ang aking anak. Bahala kayo, Mr. Durante. Naninilaw-nilaw na yan si Kenneth, baka mamatay yan. Alam niyo, when you hear the instruction from the Lord, set your eyes unto Jesus. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ang dinidil ng Panginoon sa bawat labanan ay ikaw. Sa bawat kabiguan, ikaw. Sa bawat karamdaman, ikaw. Sa kaguluhan ng tahanan, ikaw. Sa pagbagsak mo sa exam, ikaw. Sa paghindi mo pagkakaroon ng boyfriend, ikaw. Sa paghihiwalay ninyong mag-asawa, ikaw pa rin! God is dealing us personally. Because the one who will benefit the blessing is only you personally. Sino bang makikinabang ng bagong bahay? Sino bang makikinabang ng bagong sasakyan? Eh di ikaw. Sino bang makikinabang sa asawa? Eh di ikaw pa din. Kaya, when everything goes wrong, have an attitude. What is my attitude towards God? Did I ever hear Him? Or I'm just so numb to shut up my ears and do not listen to the instruction of God? Ako ba'y nagbibigi-bigihan? O sadyang ayaw ko lang talagang makinig? Kaya, nakikita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. But we choose the other side, we choose to neglect. Ayaw nating tumugon sa ating mga nakita. Kung hindi ka pinabayaan noon, hindi ka rin pababayaan ng ating Panginoon ngayon. Anong sabi ni Jesus? You will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. That is not a command, but it is a statement. Pag iniutos, marami pa magre-reklamo eh. But when it is a statement, you only have to read it. Sapagkat ang Diyos hindi nagtitiwala kung kanino man. Nagtitiwala siya na pag ikaw ay napuspos, ikaw ay dadaloy sa agos. Pag ikaw ay napuspos, ikaw ay manggugulapos at ikaw ay magkakaroon ng panahon na makipag-ulayo sa ating Panginoon. Marami nga nagsasabi, kaya si Pastor Kenneth nakakapagpatuloy sa ministry kasi hindi naman ganun kalaki yung nirerentahan nila sa church. Si Pastor Kenneth, kaya naman blessed yan kasi may mga kasama na yan sa ministry na nakakasama niya sa gawain ng Panginoon. And then they will say that this thing na, may mga nagsusuporta dyan na mga galing sa ibang church. Alam niyo, gusto kong sabihin, bahala kayo sa buhay niyo kung anong isipin niyo. They did not know the story, but the real story is, may mga panahon ng pagluha, pagtangis at pag-iisa. Sapagkat bilang isang pastor at tagapamuno, tagapanguna, there are a lot of heartaches. But my heartache will not define my identity because my heart belongs to God. And this heart will only hear what God says, not what my emotion, not what people's opinion. This heart will only listen to the promises of God that they are all yes and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Jesus did not pinpoint, kayo ikalat nyo ang gospel. No. You will be a witness. So meaning, with the word witness, that is the messenger. That is the bearer of the covenant. Kasi kung hindi mo naman talaga nararanasan ang kabutihan ng Diyos, katulad nga ng isang kapatid, kausap ko kahapon, sabi niya, itong pandemic na ito, maraming tinuro sa akin ng ating Panginoon. Bakit kanyo, Pastor? Muntikan akong matanggal mawala ng trabaho. Pero sa kabila ng lahat, sabi ng kapatid na ito, nagkaroon pa siya ng COVID-19. At ang sabi niya, I got the signs and the symptoms. At meron palang isang mga malalaking korporasyon na hindi po pwedeng i-vouch kung ano yung nangyayari sa kumpanya nila. What so happened? Na talagang sabi niya, Panginoon, matatapos lahat ang buhay ko.
Pero yun pala ang kaparaanan ng Diyos para magbalik sa Panginoon at maranasan ulit ang pagpapagaling ng ating Panginoon. At itong kapatid na ngayon ay malayang-malaya na malakas, malusog at nanatili pa rin sa kanyang trabaho sapagkat narinig niya ang Panginoon noon. But ini-ignore niya, pero nandoon sa sitwasyon. Kaya ngayon sabi niya, wala na akong ibang pupuntahan kundi laging ipagmalaki ang katapatan ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Living a Christian life would not be easy. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, as you preach the gospel, the authorities would persecute you. Kaya nga, di ba, John 16 verse 33. Walking in Christ is not a happy-go-lucky movement. Ang paglilingkod doon sa Panginoon ay hindi yung parang apple picking na lang. Merong isang storya, kanina nagkukwentuhan kami ni Cathy. The fox in the vineyard. Meron ho kasing fox na, alam mo sa Tagalog ng fox? Huwag na natin Tagalogin. Basta parang asong, asong gubat. Merong isang storya na merong isang magandang namumungang puno. At itong fox na ito, talon siya ng talon para pagpalagay natin puno ng mansanas. Hitik na hitik, red na red, at siya'y tempted na. I really want that apple. Pero kakatalo niya, napagod. Sabi niya, hindi talaga ako makakakuha niyang apple na yan kasi mataas. And then, he walked away. At nagsabi niya doon sa kanyang mga kasamahan, mga kaibigan, alam niyo, yung apple doon, huwag niyong pipitasin yon. Hindi masarap yun, maasim yun, may bulate yun. Naku, huwag kayo pupunta doon, mapapahiya lang kayo. What's the lesson to be learned? If you do not get it, pag hindi mo nakuha ang isang bagay, huwag kang magsalita ng masama sa bagay na hindi mo nakuha. Sapagkat yung hindi para sa iyo sa ngayon, ay hindi muna para sa iyo. Even if you did not get it, don't tell bad things or negative things. Kaya kung hindi nyo man nararanasan ang himala sa lugar na ito, huwag mong sasabihin na, bulaan naman yan si pastor. Mababaw ang doktrina sa amin. Dahil, kung ikaw ay hindi nakararanas, may iba namang nakararanas. May nandoon sa likodan na nakararanas. May nandito sa unahan na nakararanas. Kaya ikaw, makakaranas ka din kung hindi ka banas na banas at wala kang ginagawa, kundi laging mag-obserba at nakatingin sa malalim. Alam niyo yun, malayo ang tingin. Wala namang tinatanao. If my dad did not fight for me, nako, mamimiss ko kayo at mamimiss nyo din ako. Diba? Wala tayo dito. Kaya, I started to figure it out that there's no accident in life. It's only the will of God that will manifest in our lives. Marami yung pagsubok, marami kabiguan. Ang sabi ni Jesus, life would not be easy, but be of good cheer. Di ba nung nasa dati nyo pa kayong buhay, cheers tayo mga pare, happy birthday to you. Di ba? Cheers, pare. Nasaan na yung mga ka-cheers mo ngayon? Nasaan na sila? Kanya-kanya na. Pare, pautang. Hindi ko, pare, alam mo naman, si Mrs. lang may hawak ng pera ngayon eh. Alam mo naman, pandemic ngayon, pare. Ang kaibigan no, minsan ay nawawala. May tunay na kaibigan. Pero ito lang ang tunay na kaibigan that can be stick closer than a brother. That he would lay down his life for a friend. And you have to know this continuously. His name is Jesus Christ, who died for our sins. Only Jesus and always Jesus. You will be in trouble. Imagine niyo, 6 rejections, but on the 7th inning, you get a thumbs up.
nagkakatanggalan ho ng maraming empleyado. Pero sabi ng isang kapatid sa aming men's fellowship, yung mga nauna nga sa akin, tinanggal na eh. Pero eto pa rin ako, nandito pa rin sa kumpanya dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi niya kay Brother Harney, hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala akong trabaho. Pero dahil ang Diyos ang kumikilos, pag sinabi ng Diyos na manatili ka, walang makakabunot sa iyo. Kaya ang hinihingi at nire-require ng Diyos, ipagsabi mo, ipagpatotoo mo ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Be the megaphone and be the mouthpiece. Mouthpiece of God. Hallelujah. Kaya, there will be tormentors. But he also explained how much they are worth to God. That every single person that will keep on testifying, may maliligtas at may mapapagpala. May maniniwala at maniniwala sa iyong karanasan sa kabutihan ng ating Panginoon. May inintroduce sa amin si Harney na dentista, pero sobrang professional. May kontrata, merong ganito, okay naman yon. Merong hazard pay pa na extra 500 pesos every check-up. At yung alam mo yun na sobrang distant and not interested dun sa iyong inquiry na para bagang, uy, church yan? Anong kala mo sa akin? TY? Diba? Ganun lagi eh. Minsan maraming pagkakataon ng tao pagka magawain sa simbahan, they always refrain from extending hands dahil akala nila laging libre at ganyan. Pero pag ang Diyos ang kumilos, nakakuha ko ninyo, God will put the person into your heart na paglapit mo pa lang, nakangiti na sa iyo. Pastor Kenneth, masayang masaya po akong tulungan si Hannah sa kanyang pag-aayos ng ipin. And she will be very, very beautiful in presenting her talent and gifts unto the Lord. At nung sinabi na yung mga kailangan gawin, sabi ko, 12 ipin ang papastahan. Ang laki nun ah. Pero tumingin sa amin si Doktora, libre ko na po itong gagawin sa inyo. Amen. At ang sabi niya, you don't need to give down payment na malaki. All what we need is the materials to be bought. 5,000 pesos. Kaya mamayang, bago tayo maghiwa-hiwalay, I will make a special challenge. Pag-ambag-ambagan natin yung 5,000 bago tayo umuwi. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. I will ask for a second offering. Because the life that you sow, kaya sabi ko sa kanya, huwag ka muna magbo-boyfriend, huwag ka muna magpapabuntis. For the next 3 years, maglingkod ka sa Panginoon, and surely you will see the beauty and faithfulness of the promises of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kailangan kayo ay makapsulate na pag kayo dumadalo sa biyaya ng Diyos, may nangyayari. May nangyayari. Tingnan mo yung katabi. Oh, iniisip mo na naman yung gutom mo eh. Mamaya matatapos si pastor. When you come here today, what is your expectation? Because your expectation can be your limitation. But if you expect that God will do great things for you, it may not be smooth and milk and honey, but I tell you, the end is victory. The end is victory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You cannot silence a person. Hindi mo kayang patahimikin ng isang tao na may karanasan ng pagdaragdag at pagpapalang kakaiba sa pangkaraniwan. You can read it in the slides, in our outline. Hindi ka po pwedeng manahimik. 2 weeks ago, sabi ng misis ko, sa women's chat room nila, puro heart lang daw yung mga ka-women's. Nagpaalam siya sa akin, Kenneth, pwede ko bang ipatotoo yung nangyari sa buhay ko? Sabi ko, ano ba yun?
Yung nangyari sa akin 2 weeks ago. Sabi ko, yung ganyan-ganyan. Sige, patotoo mo na. Alam niyo, 2 weeks ago, ang asawa ko ho'y nagkaroon ng 6 na pigsa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kaya naman, yung ipapatotoo ko next week na pagpapala, bunga yun ng pagsubok. Amen? Kaya, ang pinaka-huli niyang pigsa na tinubuan sa dami-dami ng pwedeng tubuan. Pwede naman sa siko, pwede naman sa tuhod, sa dede. And I'm almost scared. Dahil, alam mo na, pigsa ba talaga yan? Nakita ko mga kapatid, ang laki. And I almost cried unto God, Lord, kung pigsa yan, paputukin mo na kaagad. Pero kung ano man yan, pagalingin mo na kaagad. Sometimes, nakikita nyo lang ako na pa-easy-easy. Ang ginagawa niya ni Pastor sa bahay, baka nagtutulog lang yan dun, ha? I might be good looking in front of camera and smells good, but trials are awful. Mga pagsubok. For the last 1 month, I have, every 3 o'clock in the morning, I have an asthma attack. And I could not breathe. Kasi pag malapit nang dumating ang pagpapala mo, maraming labanan, marami ang pagpapala. Amen? Kaya kung mabigat ang pagsubok mo, babagsak na ang ulan ng biyaya na para sa iyo. The moment that it is darkest, the moment that you will see the light, that you are my light, and you are my life, and you are my salvation. I can feel the agony. Sa suso, ang sakit nun, sa dede. Kita-kita ko mga kapatid. The blood is oozing. Hindi ko sinasabi sa mga magulang ko. Dahil gusto ko sa puntong ito, maranasan mismo namin. Para hindi nyo kami hahatulan sa bandang huli. Puro ka pagpapala, pastor. Puro pera tinuturo mo. Ang ganda ng buhay mo. Pero sa puro totoo, may pagsubok, may labanan. Kaya yung magandang buhay, gantimpala ng iyong pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya, you might see the icing of the cake or the outcome, but you did not see the rehearsal. I might be good at it. Salamat, Pastor. Ang galing talaga ng church natin. Maganda ang ating pamumuno. Ganyan. But some of you have not seen the dress rehearsals, the practice, the pain. 2 weeks, mga kapatid. Alam nyo naman, wala naman din kaming kasama sa bahay. Imagine nyo, namimigay ako ng tulong sa mga tao, pero ako sa sarili ko, may sakit din pala. Di ba? Hindi ako nagsasabi, baka sabihin, ba't ka nahihirapang huminga? Di ba? Alam niyo naman ang mga tao ngayon, baka ma-swab test ako ng 2 ulit katulad ni Harney. Nakakakain pa naman ako, di ba? But you have to go through that. That's why, don't just let me pray for you, pray for me as well. Because we are partners. We are partners, amen. We are co-laborers in the kingdom of God. Let us all anticipate together we are into it. Na lahat tayo sama-sama na makita natin ang ating pagpapala, walang mamamatay sa atin na hindi tinakda ng Panginoon. We will have a long life. The Bible says you will live long and you will be satisfied. Anong ibig sabihin ng satisfied? Nasiyahan. Nabusog ka. Napawi ang uhaw mo. So kung magiging mahaba ang buhay mo, reklamo ka lagi sa manugang mo, reklamo ka lagi sa kapitbahay mo, para saan ang buhay? Pero kung nabubuhay ka,
nangungunsumi pa, nang-aasar pa, nambubwisit pa, ano? Para saan ang buhay kung gano'n? Pero kung nabubuhay ka na maligaya at masaya, na kahit maiksi ang kumot, natututo kang mamuluktot. Dahil darating ang araw, kahit maiksi ang kumot, talagang mamamaluktot ka dahil centralized na ang aircon ng bahay mo. Dahil ganun kabuti ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon! What is a witness? Paki-flash nga sa screen. Sister Hazel. Tingnan nyo, pamilya tayo. Yan, nandito na lahat ng mga anak ni Sister Jane. Sunod, pati mister nyo, Sister Jane, sama nyo na rin. Para barkada ni Brother Chris. Alam nyo, sama-sama na tayo dito sa lugar na ito. Wala na tayong ibang bisyo, kundi magpakaligaya sa ating Panginoon. Isama nyo na ang inyong mga asa-asawa at mga anak. At magsimula tayo na maging maligaya tuwing araw ng linggo. Imagine niyo katabi natin church, di na nagbukas. Di ba? Baka sa susunod, doon na tayo magcha-church. Kasya doon ang 500. Hallelujah. No one can stop Stephen in proclaiming the gospel. Sino ba si Esteban? Si Esteban lang naman ay isang kabataan na katulad ni Jared at katulad ni Jairo na talagang gustong mangaral at ipagsabi ang kabutihan ng Diyos. Mainit na mainit. They go into the city council. Pero nandoon si Paul sa katauhan ni Brother King. Sino ba yan ang nangangaral na batang yan? Ang angas niya na. Patay na si Jesus. Hindi totoong nabuhay siya. Pero si Esteban, nangangaral. Maalam. Because what he had heard and he had seen, no one can stop him to testify. Ano kanyang ipinahayag? Ipinahayag niya sa simula pa kay Abraham, tapat ang Diyos. Na may pangako na tayo tutubusin ng Diyos at siya'y nangangaral ng tuloy-tuloy. At dumating si Pablo sa katauhan ni Brother King. Sino yan? Hindi tama ang aral niyan. Ang pinaniniwalaan lamang natin ay ang batas ni Moses. Walang tagapagligtas na nagkatawang tao. Kalapastanganan, blasphemy. Pagka-blasphemous di ba? Stone to death, kill. Di ba nga si Maria Magdalena, ang judgment, patay ka agad Pero sabi ni Jesus, sino ba sa inyo walang kasalanan? Yun ang unang bumato. Kaya naman si Maria Magdalena, sabi ni Jesus, yung ginawa mo, walang makalilimot niyan. Hanggang sa susunod na darating na panahon, maaalala ang kabutihan na inialay mo sa akin. Every time you have done great things unto God, it will always be remembered. Kaya nung in-execute na si Esteban, hindi siya nagreklamo, hindi niya sinumpa. Nako, Pablo, mamalasing ka din, mamamatay ka din, makakarma ka. Alam niyo, you don't have to use karma. You don't have to wish other people bad things. Let the vengeance comes from God. Let the vengeance comes from God. Hayaan niyo. Huwag niyong hilingin na maging miserable yung kapartner mo sa negosyo o yung kaibigan mo na siniraan ka. Don't let bad things happen to their lives. Ipanalangin mo lalo sila. Sapagkat ang narinig ko, ang turo ng ating Panginoon, love your enemies. Diba? Huwag niyo lamang sasabihin na ito kasi yung tinuro ni Pastor. Ito yung tinuro ni Pastor na galing sa salita ng Diyos. Yung turo ko galing lang sa Panginoon. Yung turo ko galing lamang sa Biblia. Bagamat ako may outline, pero ito, galing ito sa Biblia. Galing ito sa puso ng Panginoon. Sapagkat alam ni Jesus, if someone or everyone will have an encounter, when they have heard and they have witnessed how He made miracles in many places, it will embark, it will have a mark in your head and in your heart na yung imposible, Diyos lang pala ang pwedeng gumawa. Yung imposible, ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Kaya nakita nila na si Jesus ay nagpapagaling. Di ang ginawa nila, nagpapagaling din sila. Nakita nila si Jesus nangangaral sa templo. Kaya ang ginawa ni Esteban, nangaral din. Kaya nung habang binabato na siya,
ng mga inutusan ni Pablo bumato. And I believe, sabi doon sa storya, si Pablo ang huling bumato kung paano namatay si Esteban. Pero ang sabi ni Esteban, patawarin niyo po sila. Marahil narinig niya siguro, bagamat wala siya doon sa tagpo nung ipinako ang ating Panginoong Hesus, marahil siguro narinig niya ang patotoo ni John, narinig niya ang patotoo ni Maria Magdalena, na nakita nila nang sabi ng ating Panginoong Hesus, forgive them for they do not know what they're doing. Kaya nung si Esteban ay halos balagutan na ng hininga, patawarin mo po sila. At siya'y nakatingin sa langit, into thy hands I commit my spirit. If you look at particularly, script ni Jesus yun. Sapagkat marahil yun ang mensaheng nakarating sa kanya, na kapag sa kahuli-huli ang punto ng iyong buhay, ilagak mo ang iyong spirito at kaluluwa sa ating Panginoon. Kaya yung kanyang narinig, yun ang kanyang ginawa. Yung kanyang nakita, yun ang kanyang ginawa. Kaya nung siya ay nasa punto na ng kamatayan, pinatawad niya si Pablo. At hindi siya nag-hold ng grudges kay Pablo, sapagkat may plano ang Diyos na yung mamamatay na taong yun ang magiging akda ng halos kalahating aklat ng bagong tipan. Sapagkat pag pumili ang Diyos, kahit ikaw ay masama at pusakal, pag pinili ka ng Diyos, gagamitin ka ng ating Panginoon. Kaya naman si Pablo ay walang humpay. Kahit mahirap yung kanyang tinuturuan, pinagtsatsagaan niya na ipahayag ang mabuting balita. Kahit wala siyang mapakinabangan sa Macedonia, anong sabi niya? Kahit sa hirap ng kanilang buhay, ako'y nangangaral sa kanila. Sapagkat nakita niya ang wagas na benepisyo ng sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa atin nung magpagtatapos, huwag ka nang mag-atubili o magdalawang isip para ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Sabi nga nung isang kapatid, napalayo na ito sa Panginoon. I think more than 3 years. At nagulat ako, ng message sa akin, Pastor Kenneth, babalik na ako muli sa church. Sapagkat sa ngayon, pinagkatiwalaan ulit ako ng Panginoon ng malaking project na magkatotoo. Ito'y magiging malaking gamit para sa ating simbahan. Parang dito lang yung pumapalakpak eh. Yung banda rito naman, yung banda riyan, yung ating tambol, yung ating gitara at bass, yung ating keyboard, iparangalan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan. Ang sabi niya, I'll be coming back. Sabi ko, I will see you soon. Kaya mga kapatid, yung mga proyekto natin, may nakalaan na magtutustos para doon. I am about to close. Basahin ko na lang to. Walk in the privilege of faith, to boldly confess and make clear proclamations of the gospel of the kingdom. Ulitin ko ulit para manamnam natin. Lumakad tayo sa isang pribilehiyo, hindi obligasyon, kundi kaligayahan, na pinili tayo ng ating Panginoon. The privilege of faith to boldly confess. Declaration, mga kapatid. Confession is all about declaration. To make a clear proclamation, malinaw, na walang ibang Diyos ng daigdig sa langit at lupa, walang kapangyarihan, Acts chapter 4 verse 12, walang kapangyarihan sa silong ng langit ang makapagliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus. Walang makakapagpagaling kundi ang ating Panginoong Hesus. So boldly confess. We must become believing believers. Believing believers. Tingnan ho ninyo yung word, ha? Believing na believers pa. Believers is a person. Si Sister Rowena, believer. Pero kailangan believing. Hindi mo lamang paniniwalaan si Jesus on this aspect, but you continuously believe that there is more that God can do. Believing believers. Oh, born again, pero
believing believers who share the gospel as all of heaven moves at the sound of our voice. So heaven will be moved at the sound of our voice. Witnesses are sharers. Kaya mamaya mga kapatid, pag-uwi ninyo, mag-share kayo ng kabutihan ng Diyos sa bahay ninyo. Pag-uwi ninyo, i-share po ninyo ulit itong mensaheng ito. At pag-uwi ninyo, magpasalamat kayo sa Diyos dahil natagpuan kayo ng Diyos na malakas at buo pa na pwede pang magamit ng ating Panginoon. We are in a better position to proclaim the good news about Jesus. We can experience the outpouring of the Holy Spirit given in the days of Pentecost. Every Christian, you might be feeling that you're inferior or the least in the kingdom of heaven, has the opportunity, kahit sino man po sa lugar na ito, na piling ninyo kulang pa kayo sa salita ng Diyos, ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Huwag niyo sasabihin na wala kayong alam na salita ng Diyos. Meron. Yung napakinggan nyo dito ngayon sa lugar na ito, ay salita ng Diyos. At ito'y gamit na para kayo humayo at ipahayag ang salita ng Diyos. In the next 10 years, life will be different. Pero ito ho ang aking ipinapahayag at the sound of my voice in the name of Jesus. Magbabago ang ekonomiya, magbabago ang sistema ng empleyo, pero ang lahat ng mga believing believers ay makararanas ng kakaibang pakunlad at kasaganaan. Sinasabi ko sa inyo yan, it is recorded. Those who are believing Christians and believers will receive the finest wheat, the manna from heaven. Ubus na yung savings nila, ikaw walang savings, pero hindi ka nagkukulang. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Come on! Hindi ka pinababayaan ng Diyos at hindi ka naghihikaos at hindi ka nanlilimos sapagkat ang sabi ni David, I was once young, but now I am old, but I have never seen the righteous begging for bread. Nag-iyak akong bata at ngayon ay matanda na. Pero wala akong nakitang naghirap o naghikahos at nanlimos ng tinapay. I will close with this story. Kahapon, kasama ko ang aking pinsan. She is the eldest among the cousins. At ang sabi niya, alam niyo po Tito Greg, lagi akong naniniwala sa sinasabi po ninyo. Nung ako ho ay pumunta sa Australia para mag-apply ng trabaho, para maging sales agent sa marketing, to look for a better life para masustentuhan ang kanyang kapatid at ang kanyang pamilya, pumunta siya sa Australia na ang baon lang niya $50. At way back 1990s, ang $50, medyo malaki, pero hindi siya kakasya para sa 3 buwang kontrata niya. At meron siyang 3 months contract doon sa kanyang tinitirhan. 1 buwan, libre sagot ng kumpanya. But the second month, bahala ka na sa buhay mo. At siya'y takot na takot. Yung kanyang mga kaibigan, $1,000 ang pocket money, $2,000. Pero siya, $50. Sabi niya, Tito Greg, ang hirap kausap ng mga Australiano. Hirap ang English nila at hindi ko sila maintindihan. At 15 days ang nakalipas, yung $50 niya, naging $20 na lang. Sabi niya, naku, patay na to, mapopulse fasting ako nito. Pero siya'y patuloy na nanalangin at in-apply niya ang kanyang napakinggan. Because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Kaya sabi niya, Tito Greg, 20 years nang nalilipas, hindi ko makakalimutan ito. And she was in tears. Sabi ni Ate Asel, on the 15th or 18th day, I received a phone call from my boss. Akala niya matatanggal na siya, paubabalikin na siya sa Pilipinas. At ang sabi ng kanyang boss, Miss Cecil, nais kong ibalita sa iyo na nakapagsara ka pala ng deal and you will get your commission, $3,000. Pumunta ka dito sa opisina at kunin mo ang iyong ganti. It took only, how many? 15 days. Even though you do not see it. Di ba yung kanta ng Waymaker? Even though you don't see it, you have to believe. Even though you cannot feel it, need to worship. Because you know somebody
as an experience. That I myself, I am testifying. Hindi ka pwedeng biguin ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos hindi paasa. Siya ang ating pag-asa. Hindi paasa ang ating Panginoon. Siya ang ating pag-asa. Ano ang ating Panginoon? Siya ang ating pag-asa. Kaya tumayo kayo sa inyong kinaupuan. At iunat ang inyong dalawang kamay at magpasalamat. Hindi ako mapipigilan. Ikukwento ko ang kabutihan ng Diyos. I will testify. Woo! Thank you, Lord, for rescuing and forgiving me. Thank you for the forgiveness of the sin. Thank you for leading me into this place and guide me so I will not be afraid. I will not be moved by what I see, neither what I hear. I will not be scared anymore because faith is over fear. Faith is bigger than any mountains of difficulties. Our faith is in you, and it is alive. We give you back all the honor and all the glory. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bago tayo maghiwa-hiwalay, Sister Aren, pengi ako ng isang basket so that this will not be deducted for our regular offering. But this time, we'll contribute for the 5,000 that what we need this coming week. At sige po, kailangan natin ng basket dito. Let us offer and let us give joy. Tandaan po ninyo, pag kayo ho ay marunong umaliw sa inyong kapwa, may mag-aaliw din po sa inyo. Nakuha ho ninyo? Pag kayo ay marunong tumulong, may tutulong din po sa inyo. Sige po, gawin po natin ng mabilis. Magbigay tayo. Awitin natin yung kanina inawit natin. And then we will count this. Kung kulang pa din, bahala na si Brother Harney, biro lang. Basta, we will fulfill it. If we need to reach the 5,000 this week, we have to do this. Amen? Sige, awit tayo. And I will upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put Pabilang ako. my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead
with those around me. Sino sa inyo ang nakakaranas ng himala sa mga nagdaang isang buwan, nagdaang last 8 months? Pumunta kayo dito sa unahan. I'll give you 1 minute para ipagsabi ang kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I thank God na kahit pandemic, ako'y naniniwala na yung dinidil namin na transaction will be paid because yun pong client namin, kinuha niya na yung mga documents na certified true copy at kinausap niya na po yung owner ng property. So, wala pa man, I give back all the glory to God in Jesus' name. Nagpupuri ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pasyente na siya po ay nag-50-50. Ano po siya, call center na nagtatrabaho. At dineclare po ng doktor na wala na pong pag-asa. At salamat sa Panginoon na ipanalangin ko po siya. At ngayon po ay naglalakad na siya. Next Sunday, if you feel that you want to go into this place, message us personally and have a reservation. Magre-reserve po kami ng 4 na seat para ho sa mga viewers po natin. If you experience God in a tremendous way, and you're looking for a church, kahit taga Makati ka, taga Valenzuela, we have a very big parking lot dito ho sa labas ng building. Join us next Sunday and let us together embrace the testimony. Our God is more than enough. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Ako po ay nabaon sa utang bago mag-lockdown. Ang utang ko po ay 800,000 in a span. So ako po, after lockdown, walang project, pero sa kabutihan ng Diyos, hindi ko namamalayan, nakakalahati na pala ako. Pero nakakatawa po, nandun po yung pananalig ko na hindi matatapos yung taon na mababayaran ko po yung lahat ng aking pagkakautang. So ayun po, tuloy-tuloy lang po at huwag mawalan ng pag-asa. Nasa Diyos ang ano po. Ayun po. Nasaan na yung nagbibilang sa atin? Baka pumunta na kayo ng bangko. Teka, huwag muna kayong uuwi ha. Yung nagbibilang sa atin, tapos na po ba? Nasa magkano? Ayan. 2,700. 2,720. So, minus 5,000. Kulang pa tayo ng 2,500. Okay? So, akin na yung basket natin. Akin na yung basket. 2,100. Oh. 2,330 pa. Ang kulang. Okay, so, I'll give 500. 500 pesos. Magkano na lang? 1,700. Ali kayo, punuin na natin to. Huwag tayo uuwi na hindi natin to napupuno. Amen? Para we'll see. I'll give 500 later after I preach. So 1,700 na lang. Amen. Thank you, Jesus. Sige po, ali tayo para punuin na natin ito ngayong oras na ito. Let us sow in a good ground. Amen. Shikaraba, sikadada. Sige po, come on. Hallelujah. Let us shell out. Shell out. Kung wala kayong dala, mamaya i-Gcash nyo sa akin. O, pero kung ngayon mapulfill na natin ito, come on, let us tapusin na natin ang laban. And I will build. Ipakita natin ang biyaya ng Diyos. Upon your love, it is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love.
Sister Rosil, okay. Sister Monica, mga lola, kayo na magbilang po, bilisan natin. Sige po, let us lift up our hands. Panginoon, this is the moment that we always witness that you are in this place. You're the God who blesses us. Kaya Panginoon, lahat doon na nag-respond, hindi nila ito inaasahan at hindi ko rin ito inaasahan, but you're the God who leads. And as you lead, you guides, and where God guides, He provides. Kaya salamat po, Panginoon. Alam po namin na puno na ito. Hindi na namin nahintayin pa. Sobra pa ito sa 5,000 namin kailangan. In Jesus' name. And I speak the blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are blessed and highly favored in the Lord. In Jesus' name. Amen. Wala na tayong final song. Para sabi nung iba, gusto pang makapagkwentuhan. So makapagkwentuhan pa tayo kahit mga 5 minutes. So God bless you po. Sa Diyos po ang papuri. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Wala na tayong final song. God bless po.